Worst case scenario, kung pangit ang water source mo, you could use 10. Any water source can treat mapatubig alat, mapatubig tabang, pwede. Yun po ang advantage dun sa 10. Pagka yung 9 naman ang inabail mo, sa totoo lang, kahit di may market lumalakas yung benta. Any business naman po, kapag kapangit ang customer service mo, babagsak yan. 10 po is same ng maintenance ng 9. The difference between the two is, yung isa po kasi is nare-recycled natin yung reject. Yun yung 10. Yung 9, yung reject, tapon na lahat yun. Pwede kayong magamit sa ice machine yun or... Natikman yung yellow, masarap yung yellow nyo Kasi pag nalusaw yung yellow, watermax pa rin yun Pag inom, masarap yung yellow nyo. Lahat ng milk yan sa tayog, nakuha niya. Nagilip lang ako sa inyo Why? Kasi ang galing niya mag-explain. Napakadaling yumaman pag ikaw nag-explain Hindi, totoo po niyan, madali lang naman po talaga. Pero kailangan po ng hard work. Ang dami yung pagdadaanan, ma'am. Madami. Kasi isipin mo, you are entering to the business na public service. Water station is services. So kung poor services ka, you cannot sell. Public service po yan. Para kang pumasok ng pupolitiko ka. The more na iniisip mo na hindi ka makakakuha ng customer, talagang hindi ka makakakuha ng customer. Ang mindset mo mismo Hindi ka makakakuha ng customer Pinamanifest mo. Iyo. Kung mapapansin niyo meron yan sa ilalim na recycled na kalagay. Yan. Makikita mo dyan, yung mga bote na ginagamit natin. Makikita niyo kung this one is first class. Alam mo naman si Watermax. Kahit talagyan, hindi nag-ibinta ng recycled. Lahat dito kasi, pagka dumating dito, feeling ko, kilala kong close na close din. Si Melvin, si Ate Flor, naalala ko si Amor, Kate. At least Kate, di ba? Medyo malapit. Ang hina ko tumandaan ng pangalan, pero sa mukha ay kasi araw-araw ang dami kong nami-meet. Pero nakalista naman yung pangalan nyo dyan May paraan ako para hindi ko kayo makalimutan, binibidyo ko. Pwede ba i-post to? Pwede i-post to? Pwede. Siyempre, kasi yan, ma'am, before ako nag-shoot ng video, that's why ako nagpapaalam. Kailangan kong hingin ng respeto mula sa inyo. Privacy kasi, di ba? Kailangan ko paalam. So, anong matutulong ko? Unahin natin si Sir Tagapagudpod. Yung package, yung interested ako sa water station. Yeah, okay. Nagustuhan ko yung package 9. 9, okay. Yun ang gusto kong napag-usapan natin. Tapos kayo naman po, ano po ang concern natin? Actually, package 9 din. Uy! Sakto, isa lang ang pag-uusapan natin. So, ibig sabihin, maigsi yung... ang top of the line ko ay nasa likod. Then, pero pag salt water po siya. No, doon namin misinterpret ng iba package 10 could produce at least 2. Pwede namin kasing i-option na pang salt water at pwede namin i-option na pang fresh water. Kapag naging pang fresh water yan, you will get the double capacity of package 9 pag fresh water. Pero kapag salt water ginamit yan, so nababawasan ng capacity, nagiging parang regular lang siya na 9 kahit 10 yung binili mo. So ibig sabihin po, worst case scenario, kung pangit ang water source mo, you could use 10. Any water source can treat mapatubig alat, mapatubig tabang, pwede. Yun po ang advantage dun sa 10. Dati, 9 yung malakas ko. Ngayon, yung 10 na ngayon ang palaging hinahabol kasi medyo malaki ang edge niya pagdating sa actual operation. Mas malakas kasi ang capacity. If the package 9 could produce 100 containers per day, yung number 10 ko kaya yung 200. Sa isang oras. Fast service kasi, fast delivery tayo pagdating sa water services. Pero siyempre, hindi naman po ako taga Pagudpod, hindi po ako taga San Jose. Kayo po ang nakakaalam ng market ninyo. That's why you're here. You already done your feasibility study, you already done your homework. Kaya kayo nagkaroon ng idea na, magtayo nga tayo ng water station. May nakita na kayong potential customer, that's why you're here. Tama po ba ako? Tama, ipag-compete na rin sa mga iba. Wala pa. Kagaya ng binanggit ni Sir, para makipag-compete daw sa hando na yun kasi late ka na Ang dami ng water station nakatayo, di ba? Kaya ngayon, ano yung advantage mo? Nowadays, 9 is okay naman, no doubt about it. Pagka yung 9 naman ang inabail mo, sa totoo lang, kahit di may market lumalakas yung benta. It's a matter of how you handle the business na lang, paano mo i-manage, paano mo siya i-operate, i-maintain, customer service. Any business naman po, kapag kapangit ang customer service mo, babagsak yan. And I hope nabigyan kayo ng customer service ng mga staff ko habang wala pa ako dito kanina. So, siya ng extra hot. Kayo po, ma'am. Coffee, prop, anything. Matcha. Package 10 is not for tubig alat. It's not.
Worst case scenario po, yung tubig nyo ngayon maganda pa. Biglang pumangit. Ang tanong, kaya ba ng system? Technically, hindi na. So, magiging 10 ka na. Kaya po yung mga client ko, I will be honest, may mga client po ako somewhere in Ilocos region. They buy the package 9. Pero alam nila na pangit talaga yung supply. Then eventually, nag-upgrade to package 10. Sabi, Sir Alfred, inanalyze mo ko naman yung tubig. Before ko in-install yon, sabi ko sa kanya, Sir, ganito yung magiging resulta ng tubig mo. Ganito lang din yung magiging capacity ng machine ko. Sabi niya, Sir, yan lang muna, package 9 lang muna. Sir, hindi ko naman alam na lalakas yung negosyo eh. Yun ang laging ang halibay sa akin eh. Sir, hindi ko naman lalakas eh. Lumakas eh. Siya yung pinakamasarap yung lasang tubig doon eh. Alam mo nangyari, bumalik dito all the way from Ilocos region. Nakikiusaw, Sir, baka pwede swap ko yung 9, baka pwede palitan yung 10. So, we don't do swap. What we could do, yeah. Pwede mo mag-upgrade ng 9 to 10. No, it's not. Magkaiba na siya ng pyesa. Magkaiba ng system. Paano po ang maintenance ng 10? Difference? 10 po is same ng maintenance ng 9. The difference between the two is yung isa po kasi is nare-recycled natin yung reject. Yun yung 10. Yung 9, yung reject, tapon na lahat yun. For example, ito halimbawa, ito pag-usapan natin yung 9. Kapag po dumaan sa process natin, sa system natin, yung product, 50%, yung reject, 50%, tapon lahat ng 50%. How about the package 10, yung product, makukuha natin, and then yung reject, kukunin natin yung kalahati pa ng reject, yung kalahati ng reject, yun yung tatapon natin. Pwede kayong magamit sa ice machine yun or sa... No, when you say tapon, you say tapon. Kasi reject na yun eh. You could use it for laundry, but not for human consumption. Para sa ice machine. Kung hindi mo naman yung yellow, okay lang. Kung gagamitin mo sa talapia, okay lang. Yes. Restaurant. Okay lang yun. Pero I recommend na wag na. Since reject water yon, mataas po ang minerals noon. So kapag ginamit mo yun sa yellow mo, masisira mo yung yellow mo. Kasi may plan din akong bumili ng ice machine. Hindi po yun ang ginagamit. Product po ang ginagamit natin sa yellow. So iba rin. Yes. Ang ginagamit po natin pang yellow is yung mismong product itself. Ang ginagamit naman po natin na pang laundry is yung reject. Kaya nga po ganyan yung setup ko eh. Dito yung product, dito yung reject. Kasi dalawa lang naman yan eh. Walang masasayang. Pag si client, sir, gusto ko mag-another business. Mainit sa lugar namin. Ang yellow ngayon dito is necessity na. Hindi na umiinom ang tao ng hindi malamig. So, ito yon. Product, palamigin mo. Yan. Masarap na yung product mo kahit di malamig, pero mas gusto nila yung mas malamig. Ito po yan. Ilan tang? Okay. Dito naman po sa kabilang side, sabi ni Sir Alfred, gusto namin magamit yung reject water. Reject water, dito po tayo. So, walang tapon. Washing tayo. Sir, ilang tons yung? Yung sa ice machine. Okay. Mamimili po kayo, sir. From pinakamaliit hanggang pinakamalaki, meron ako. Sabihin mo sa akin ang requirement mo, meron ako. Meron ako from maliit. Pinakamaliit ko is 100 kilos. Per day. Yeah. Ang pinakamalaki ko po is hanggang 100 tons. Hindi na. Kaya nga sabihin mo kung anong kailangan mo. Kasi whatever you need, I could import, I could order para sa'yo. So yun, sir, yung assignment mo, kailangan alamin mo ano yung market na kailangan mo. Then again, sasabihin mo na naman sa akin yan, Sir, kasi ganito, wala pa kaming idea dito sa market na to. Hindi namin alam kung ano pang bebentahan namin. Kasi meron ng isang water water refilling station. Ano po pinag-usapan natin? Yellow water station? Yung yellow rin. Yellow red. Meron Yellow. isang water refilling station at the same time. May yellow. So anong gusto mo doon? Both. Vote. Okay, kung vote ang gusto mo, ilang tonelada ang kailangan mo? At least maliit lang muna, sir. Maliit lang muna. Siguro kung maliit lang muna, I will recommend 1 ton. 1 tonner. I don't recommend pang business yung ganito kasi this is for restaurant eh. Hindi to pang negosyo talaga. But some of my client, ginagawa nilang pang negosyo. Kaya lang, sa nasabi ko na rekta, kulang. Kagaya bumili. Kalahating tonelada kasi may stock kami. Kalahating tonelada, meron. Natikman yung yellow, masarap yung yellow nyo Kasi pag nalusaw yung yellow, watermax pa rin yun eh. Pag masarap yung yellow nyo, lahat ng milk yan sa tayog, nakuha niya. So, ang pang business po, mag-i-start po sa 1 ton pataas. Pero yung kalahating tonelada could be a good start. Kasi mas mura, andyan ang unit. Kumbaga, anytime na mag-order ka, andyan na sa akin. Pero kapag ka 1 tonner, out of stock, naubos agad. So you have to wait at least less than 3 months. Kasi pag import ko po nun, bubuin ko pa, i-assemble ko, i-adapt ko dito sa Pilipinas. Siguro mas mauna muna yung water refilling station. Then once the business is running, then probably... So wag mo natin pag-usapan yung yellow. Doon muna tayo sa water station. Kasi wala pa naman yun eh. Okay, kumbaga planning ka pa lang doon. So anong gusto niyo pong malaman
naman sa water. As far as yung mga training, dito rin ba The training will conduct on your site. Pag-deliver ng machine, doon ka trainingin. Like basic maintenance, troubleshooting, lahat doon na. Kapag hindi mo na gets, you can call me, you can call my staff, i-assist namin kayo. The moment na mag-i-start po ang negosyo natin talaga is the time na ma-deliver natin yung machine. Pero po yung membrane na filtration ng membrane. Hindi naman po siya mini-maintain. Monthly lang po yung change filter yan. That's 15,000 in 1 year. Your question is, magkano sa loob ng isang taon, right? So I answer you, you only spend 15,000 pesos for the whole year. Yun na po yun. Hindi po monthly. So kung gusto mo i-divide sa monthly, divide mo na lang sa 12 yun. Yung 15,000 divided by 12. Sa pag-member na pinag-usapan natin, depending sa water source, depend on how you maintain the machine. That's why you are changing your filters, you're doing the backwash and everything. Yun po lahat yung itatagal ng membrane mo. Kapag pinabayaan nyo po yung maintenance, baka kahit wala pang isang taon, sira agad yan. Dalawa lang naman ang masisira dyan eh. Pwedeng mabutas, pwedeng magbara. Yes. Kailangan na pong palitan yun. Yung iba, kini-cleaning, pero I don't recommend cleaning. Mas maganda, replace talaga. For the customer like you na naghahanap kayo ng, I want to serve my customer with a good quality drinking water. Ang laging next natin doon is palit. Kasi gusto mo quality eh. Pero kung binabarat mo yung client mo, we could do cleaning. We could do cleaning. Kaya lang, it's not 100% guarantee na babalik siya sa original niya. Kasi once you put the chemical to the membrane, medyo pwede siyang mabutas. Ay pag nabutas po siya, pwedeng mag-change yung lasa. From 98% reduction, magiging 90%, magiging 95%. Kumbaga, hindi mo makukuha yung... Iba pa rin po yung, yung brand new. Yung mga management, training, we could assist you po sa training po, actual. Kasi whatever na pag-usapan natin dito, hindi nyo may stuck yan sa isip natin unless nandun kayo ma-actual. Saka kung i-actual ko kayo dito po, wala rin kayo makukuha dahil pagtalikod mo, wala na yung idea, yung isip mo, iba na yung attention eh. Opo. Tsaka sa totoo lang po, 4 na button lang yan eh. Pag sinwitch mo, huwag mo na intindihin. That's why you're here. That's why kaya ka Watermax ang binili mo. Kasi totoo lang, yung machine namin, less stressed. Correct. Napanood mo na yung video ko talaga. Nakilig lang ako sa inyo eh. Why? Kasi ang galing niya mag-explain. Napakadaling yumaman pag ikaw nag-explain eh. Hindi. Totoo po niyan. Madali lang naman po talaga. Pero kailangan po ng hard work. Yung explanation na yun, may kasamang gawa yun. Hindi yun sinuwerte lang. Sabi, hindi sinuwerte yan. May hard work po yan. Hindi yan parang sabihin natin, ang dali-dali ng ginagawa. Hindi po talaga madali. Ang dami yung pagdadaanan, ma'am. Madami. Kasi isipin mo, you are entering to the business na public service. Water station is services. So kung poor services ka, you cannot sell. Public service po yan. Para kang pumasok ng pupolitiko ka. We have a lifetime service warranty. Sabi ko nga, hanggat buhay ang Watermax. And nasubok naman na po yan for over 19 years. Lahat naman po ng client ko, nabentahan ko since the day one na nag-start ako magnegosyo. In 2008 pa, hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin. Wala pa naman, sir. Wala pa akong death threat, sir. Wala pang maaway. Mga nagsiyaman na po sila eh. Love na nila ako eh. Yung mga bisita ko nga dito, mga client ko, yung yumayakap-yakap sa akin dito. There are also my clients na friends ko na rin na wala namang kahilig-hilig magmotor na biglang nagmumotor-motor na din dahil sa, alam mo yun, nagnegosyo, kumikita na, they get the time freedom, anong susunod, enjoy mo yung buhay mo, and then we ride with me. So ako, I'm happy to see them successful dahil unang-una, naging instrumento kami to start this business na tama. Kasi maraming nag-start ng negosyo na talagang nababankrupt din po. Let's face it, talagang sabi nga nila, ang negosyo suntok sa buwan eh. May alatsamba yan eh. Pwede kang bumagsak, pwedeng yumaman, pwedeng sakto lang. Depend on how you value your business. Ganun lang yan eh. Nasa sayo pa rin yung sipag na yan. Kung gaano po ba ang inaay mo sa negosyong to. Kagaya kahapon, may kausap ako. Kwento ko lang sa inyo. Kahapon, kausap ko, I don't know, somewhere in Bulacan. Over the phone lang yan. Sabi niya, sir, kasi ito pang water station na i-start namin, wala pa kaming idea, ganito. Doon lang mo tayo sa maliit, yung maliit lang. Hindi pa natin alam yung customer. Sabi ko, ma'am, ganito kasi yan eh. The more na iniisip mo na hindi ka makakakuha ng customer, talagang hindi ka makakakuha ng customer. Ang mindset mo mismo eh. Hindi ka makakakuha ng customer eh. Pinamanifest mo. Iyo, tama. Pero kung yung idea mo, sir, ang target ko 500 galon sa isang araw. Hanggat hindi ko nakukuha yung 500 galon, hindi ako titigil kaka-market. I guarantee you, 2 months mong gawin yan. Yung 500 customer, basic. Guarantee that. And I can prove it. Kahit sabihin mo marami ng water station ngayon.
Simple lang. Sabi ko nga sa mga client ko, you could do at least 3 new customer every day. 3 new customer. So 3 times 10, 30. Times 3 for 1 month, 90. That's already 90 families. 90 families na yun. Eh alam niyo po ba kung ilan ang nabebenta ng 90 families? Ilan ang konsumo ng 90 families? How many containers is that? Sa isang pamilya, kumukonsumo yan ng 10. Kumukonsumo ng 5. Conservative computation na lang tayo. Isang pamilya na nakausap mo, isang bahay na nakausap mo, kumukonsumo yan ng 5 container, di ba? So, kung 5 times 10, sabihin mo na, ilan yun? 50. So, basic na sa'yo yung 50. Tinrabaho mo lang na isang buwan. 3 pa lang yun. Sa 3 customer, 3 oras mo lang kausapin yun. Tigit-isang oras. Laan naman tigit-isang oras. Pero walang nagmamarket ng tigit-isang oras kasi ang customer, they won't spend 1 hour to talk with you on just water. Nowadays, pag sinabing, Ante, agdapay di danumyaw, anong paano sa Ilocano yun? Tama ba? Tama Ilocano ko, no? Ayan. Ante, agdapay ti danumyaw. Awanin! Oo. Yun na. Shakpay Ano pa? Siya, 5 hours. 5 umaga. Yun. Bigay mo na agad eh. Kuha mo na agad yung customer eh. Hindi mo na kailangan i-demo. Hindi mo kailangan gawin yun. Eh pag nainom yung tubig mo, kamusta yung tubig ko sir, nainom mo na. Okay naman? Hindi na bibitaw yun once na nagustuhan yung lasa ng tubig. So, hindi tayo mag-uubos ng kagaya dati. When I was starting a water station business, way back 2008, kailangan kong i-demo yan. Kailangan kong i-test yan na kayo, huwag na kayo uminom ng tubig puso kasi pwede kayong magkasakit pag uminom kayo sa tubig puso. You don't need to do that eh. Kasi ngayon, nowadays, hindi na ngayon palinisan ng tubig. Pasarapan tayo ng tubig. Ito po, malinis to, masarap to. Kasi pag marumi, hindi naman sasarap yan. Di ba? Ang marketing po ngayon, pag nagustuhan lasa ng tubig, lipat na sa'yo yan. Pero syempre, yung linis nandun yun. Hindi ka naman makakuha ng permit at di ka pwede magbenta without clean water. Kasi papasarap ka. So ngayon, pag masarap ang lasa ng tubig mo, walang asukal yan ha. Yung tao, lilipat po yan. At pag nakuha mo po yung customer, kahit alukan po yan ng ibang water station, kahit ka mag-anak pa nila nag-alok, hanggat gusto nila yung serbisyo mo, hindi po yan naalis sa'yo. Depende po yan sa service. Pag pinabayaan nyo si client, pabayaan din kayo na, lilipat sa iba yan. Yun po ang nasubukan ko po kasi may mga tinatawag kaming mga loyal customer namin na talagang kahit yung ibang kalaban ko, 15 pesos na lang, 10 piso na lang, kami 35 pesos, hindi talaga ako iniwan. Tapos yung kurong-kurong. Kurong, Interested din ako. kulong-kulong sir. Kulong-kulong. Ano ba tama? Kulong-kulong. Baka pag pagod food, kurong-kurong na eh. Oo. Sir, sa inyo, gaganda ng tricycle sa inyo eh. Di ba pag pagod food, iba na yung design ng... Iba na, nasa gitna na yata. Center, hindi na tricycle, four-cycle na yata yun, sir. Kasi sa amin, tricycle namin, dito sa yung motor, yung sidecar nasa gilid. Yung sa... Ganun pa rin sa... Ganun pa rin ba? Tatugigaraw yata yung iba? Tatugigaraw pala. Imagine mo, from pagod food, dumayo kayo dito. Siyempre, gusto kong masulit naman yung inquiry ninyo. Siyempre, pati sila, ma'am. So magkano yung kasama yung sidecar mo na and then... Ang sidecar, 40,000 lang po yan. Whatever na motor na isasabit mo. Kung gusto mo kami bumili, we could buy it for you. Kung gusto mo magdala ka rito ng motor, sabit namin. Yung alignment. Yung alignment tsaka yung mounting kasi. Testing. yung motor? The motor, we get discounts sa ibang motorcycle company na nakukuha na namin. Anong brand? Depende sa'yo. What brand you want. Kasi bago naman nabibili namin yan. Kung gusto mo, meron ka nakita sa marketplace na gusto mo ipabili dito, kami nang bibili. Kaya lang, pag second hand kasi, medyo... Kung ikaw yung tao kagaya ko na ayaw mo ng stress, hindi baling bumayad, basta walang stress. Doon tayo eh. Mas makakapaggalaw ka, mas makakabove ka ng maayos if you are not stressed. Kapag hindi ka stress, makakapag-desisyon ka ng maayos. Kaya nga sabi namin eh, huwag ka mag-desisyon agad-agad. Kung ikaw, stress ka, masaya ka masyado, malungkot ka, huwag ka mag-desisyon agad. Compose yourself muna. I-compose mo muna yung sarili mo and then you decide. Kaya kami dito, pagka nagkikipag-deal kami, I'll let you think. Hindi kita hinahayaan na, ako bumili, bili mo ito maganda. Hindi ganun. Kasi mahaba ang pagkasamahan natin. Baka mamaya hindi lang ito yung negosyo yung pagkasamahan natin, di ba? Pag yumaman si Sir, hindi lang. Hindi tayo kung tayo. Tipo, hindi pa umaalis dito, bumibili agad ng bahay. Nakita ni mama yung tayo. Ay, tiny house na sa kabila po. Nasa garahe ko. Doon sa... Pwede po. Ano yun, sir? Sige po. Kaluwang ang ilang square meter na kailangan. Okay, gaano kaluwag? Okay, kami po, hindi kami ang nag-suggest, but the DOH suggestion nila yun suggestion nila is 25 square meter. But actually, kasya naman po sa 20. Compact naman kasi yung design natin, napansin nyo. Very compact. Pero, on my opinion, the bigger the building, the better. Kasi it's not for my own eh. It's for your own good. Pag lumakas ang negosyo mo, imagine mo 500 container, paano mo pagkakasyahin dyan sa building mo? So, nangyayari po ngayon, kapag masikip ang building,
yung mga finished product mo nasa labas, which is very unhygienic. Diba? Ayaw natin yun. And that's why DOH wanted na, at least a minimum 25 square meter. But if you are renting a place, ang hirap naman po maghanap ng 25 square meter. Mahal, I mean. Madali, pero mahal. 5 square meters. Pwede. 4x6, 5x5. Pangit po yung 5x5, sir. Hindi ko gusto. Anything na perfect shape na square, pangit eh. Pangit yung audio. Dito to. Kasi yung sound wave ng perfect na gano'n, pangit po yung talbog ng salita natin doon. May mga ganun pa akong nalaman. Ganyan na po yung ganito. Ano pong parang... Okay, another good question. Yan po, ma'am, yung bote na yan ang may expiration. Pero yung laman na yan, walang expiration. Apa. Pero hindi mo na po pwedeng i-refill ulit. Of course, hindi na disposable po yan eh. Pag kunwari itong water, kunwari nag-imbak ka, Yeah. Ang water po, again, hindi na-expired. Yung bote po ang na-expired. Now, kaya po yan naglalagay ng laser-printed seal, kaya po yan may batch number para malaman rin kailan po siya kinargahan or ginamit. Kasi pag dumating na po yung 1 year na yung bote, expired na yung bote, you have to retrieve or itapon mo na. Ay, ko na nalaman. Ito pala ang na-expire. Opo, ma'am. Paano ma-expired ang tubig na walang bacteria? Totoo yung narinig ko na kapag hindi mo kailangan ginagamit ito. Sabi nila, wag daw nagkaroon ng sakit. Hindi po. Etong mismong bote ang na-expired. Let me hold it ha. Kung makapansin nyo, ma'am, meron yan sa ilalim na recycled na kalagay. Yun, makikita mo, naku, nambura na. Makikita mo dyan, yung mga bote na ginagamit natin, makikita nyo kung how many recycled yung plastic. This one is first class. Alam mo naman si Watermax. Kahit talagyan, hindi nag-ibig na ng recycled. So, pag nakita kayo yung number 1 tapos recycled, isang beses siyang ni-recycle. Ito wala pa. Tapos makita mo, number 2 tapos recycled. Yung square, yung triangle na ganun. Triangle, it's sign of recycled. Or yung minsan yung bilog. Tapos may number sa gitna. So, the more na dumadami yung number na, yun yung dami ng recycled niya. So, yan po, na iniinuman nyo ngayon, kayo pa lang po ang unang uminom dyan. Hindi po yan recycled. Ngayon, ang mangyayari po dyan, tutunawin yan, gagawin niya yung container. So, hindi naman po siya natatapon. Nare-recycle siya. And that's how plastic business goes. Pero, again, ang laman po ay hindi na-expired dahil malinis po yun. Yung lalagyan po ang na-expired. Sir, you said speaking about container, ba yung Blue. Yeah, yung blue. Silcal, Yeah. at saka yung parang Slim. We called it slim. Slim. Sexy. Okay, round and As slim. far as the pricing, 145. As of the moment, 145. pero yung round 150. Uy, nagmahal yung round. 150. Kahapon, 145 lang yun eh. Kasi hindi na kasama. Ayun. Magkano yung 5 pesos yung takip? Oh, may 5 pesos yung takip. Ayun, yun pala sir. At least alam na po. Alam ko na rin. Same thing din po yun. Kasi pag kunwari umu-order kami ng bote, nai-imbak lang din siya dun sa bahay for how Yeah. many days. Okay lang din. Okay lang naman. Wag lang... Days is okay. Wag lang months. Kasi refilling ka naman eh. So, I really recommend na wag mong i-imbak ng isang buwan. Kasi yung pinaglagyan ng mga yan is recycled plastic na. Lalo pag naarawan. So, hindi siya advisable na maarawan. Social kasi mga kliyente ko ngayon eh. Hindi umiinom sa ganyan eh. Galing Amerika, galing Germany. Kaya hindi na... hindi alam buhay sa Pilipinas. Kakauwi niyo lang po ba? June. Kayo po, kakauwi niyo lang din. December pa, pero pabalik na ako. Pabalik na. O, dapat samantalahin natin yung oras na nandito ka. Mga taga-ibang bansa po pala kayo. Sana all. Mga bayanin natin yan. Kayo ang dahilan kung bakit ang dolyar natin ay hindi tumataas at di bumababa. You balance ng value ng peso. Kami ang nagkapababa ng peso. Kayo naman nagpapataas. Very good. Di ba ganun yan, ma'am? Yes, siyempre, yung kinikita niyong pera sa abroad, pag pwede sa Pilipinas, dito gagasin, yung pera natin tataas eh. Malakas magpumaba ng politiko. No comment. Kumbaga sir, ikaw po yung pinaka-pharmacist ng sarili mong water station. Di ba? Ang butika, hindi pwede mag-operate ng walang pharmacist. Ang water station, hindi pwede mag-operate ng walang plant operator. Ikaw yung plant operator. So technically sir, kung yung plant operator mo, tauhan mo yung pinag-apply mo, umalis sa sa'yo, goodbye. Seminar ka ulit.
Bago pala na namin malaman yung bibili naming machine, is kailangan matest muna yung tubig. Mali po yun. Kailangan namin malaman magkano yung budget nyo pambili ng machine. Kasi kayo pa rin na magdidesisyon kung anong machine yung kaya ng budget. Hindi kami. O pwede mo ipagsakin yung presyo ng tao. Wag naman. Grabe naman. I really don't recommend na magbagsakan ng presyo. Makikita lang tayo siguro pag successful ka na. Sir, nakabili ako ng Montero dahil sa'yo eh. Yung totoo sir, nangyayari po yun ha. May mga nota ganun may siya, pupunta rito. Sir, ito na yung katas ng water station ko. Uy, Montero Sports. Talagang pineflex din nila dito sir. Minsan nga, pupunta rito, sir, ito na, nakabili na ako ng big bike. May water station ako eh. Totoo ako. Kahit bigyan kita ng magandang machine, sabi ko nga sa inyo, kahit bigyan kita ng magandang machine, kung hindi mo may mamanage yan, tama yan. Hindi mo siya mabigyan ng services yung mga customer mo, wala. Hindi yan lalakas. Hindi po yan yung parang gasolinahan na pag tinayo mo, mag-iintay ka ng customer. Hindi po ganun yan. Marketing.